nga, daghan ang wala nakapadayon, daghan ang nagkaluya, ang uban namatay, wala nakapreso magpangalagat, kay gitik nila likely ang pag-inom o pagkaon sa paan mga kaigsuunan. Hallelujah. So, bisan niya, makainom ka na, gamaya ang basuha, niya paan, gamay kayo mga kaigsuunan. Now, that's a serious yun na mga kaigsuunan. Take mo diya, dapat yung una is nakapokus din sa Ginoo. Pagpangay-pasaylo mga kaigsuunan. And giyon na dali is ang sunod is about water baptism. So, wala na tayo question diya kay kamo na kabaw ng mga ng baptism mga kaigsuunan. Hallelujah. So, there is a gitawag of God's financial plan. So, kasi natay mga question rin. So, God's financial plan mga kaigsuunan. So, nindot kung tali nga din na ito itudlo or kay ay mo, magkamo kasabot mo mo anak ng kaigsuunan. Itudlo din sa Discord. Pero ato na ni itakol karon mga kaigsuunan. For a refresh lang. So, sa mga ni ang God's financial plan, this is the authority, belong to the authority of the church, mga kaigsuunan. So, tithe, ingon ang Ginoo. So, Leviticus 27:30. Kaya ito na bang nabawaan, wala kayo 13 ra. Diba? Wala kayo 13 ra. Leviticus 27:30. Iya sa Ginoo ang tanan ikapulo gikan sa abot sa yuta, sa inani gikan sa umaw sa bunga sa mga kahoy. Balaan kini alang sa Ginoo. Balaan kini alang sa Ginoo. Amen. So, gikan sa abot sa yuta, sa bunga, mga kaigsuunan, iya sa Ginoo. Tanan. So, kung sa may giabot sa yuta, mga baka, kanding, di ba? Mga bungas kahoy, tanong, tanan, Pakis. Nang pangutana, ang mukhaon ba ang Ginoo anak? Dili, di ba? Pero anong gi-required sila anak? Kaya na ay mga pare, balay trabaho, nagatiman sa sa templo. So, mao na mga kaigsuunan yan. Mao na ilang bahin mga kaigsuunan. Pero kung mahatag taan na is gahatag sa Ginoo wala nila. Amen. So, ingana mga kaigsuunan. Then Numbers 18:21. Gihatag ko ngadto sa mga Levita, ingon nga ilang bahin ang tanan ikapulo sa Israel, silbing bayad sa ilang pag-alagad sa tulda sa nga tagduanan. Sa nadawat nas Ginoo, dawat nas Ginoo, sa nanas Ginoo. Ingon po ng Ginoo, gihatag ko sa mga anak sa Levita. Ingon nga ilang bahin, diba? Sa kahago mga kaigsuunan. Panulundong nila mga kaigsuunan. So, kung matagtaan na natos Ginoo, Ginoo po, baon nas Ginoo, dawat nyo nas Ginoo, mabitaw na nga, kanang mga financial na itong ihatag diri mga kaigsuunan. Once nga ito nang iampuan, ibalaan na nas Ginoo, gidawat na nas Ginoo mga kaigsuunan. O sa diha nga nadawat na nas Ginoo mga kaigsuunan, ibalik mo nas Ginoo sa amuha mga kaigsuunan. Hallelujah. Mabitaw, iyong paso sa pastor, hangtod na makakaungko sa tithes niya ng mga tawanan. Obligasyon na po yung talag. Ingon siya mga kaigsuunan. So, obligasyon na po yung talag. Kaya nga naman, gidawat sa Ginoo, tapos gihatag sa kuha. So, I have a responsibility niya ng mga tawanan. So, una mga kaigsuunan. So, dito ko na abli ako una pa nga dili tayo basta-basta diay nga kanang dapat lang tayo enjoy na tayo ingon nga pastor na tayo obligasyon nila na pagsulat. Hallelujah. So it is not necessary to state that the church has to have finances in order to carry to the great work of evangelizing the world. It is quite apparent that there has to be a financial plan. A study of God's Word reveals that the Lord has provided for this need by instituting a definite financial plan to finance His work upon earth. God's plan is tithing. A tithe is 1/10 of your increase.
So if a man's check is $100, he should take out $10 as a tithe, mga kaigsunan. Tithing will work anywhere in the world. The church would be amply provide for it or would tithe, mga kaigsunan. So muna mga kaigsunan na muna yung financial plan sa Ginoo sa ito ang imong na church. No need na nga natay grabe kayo nga financial support mga kaigsunan, pero nanaday gianda mga Ginoo. Mga tuwa lang maging faithful niya na mga butanga. Kaya kung maging faithful mga butanga mga kaigsunan, ma-miss na lang nas kayo sa Ginoo ba? O kayo ka nga, gamay lang ang kwarta, pero nga nang di makulangan. Diba? O niya, pinaka-dito ito mga kaigsunan is, na ay mga instances na bukalit nag-abot ang blessing mga kaigsunan na wala ka nag-expect. Yes. So it's because of your faithfulness mga kaigsunan. Muna nga, ano makaimon makuha na? Kaya di yun ako sa igdawat, sige po taghatag mga kaigsunan. Hallelujah. Naman tayo record mga kaigsunan na in church is, this is a church na nagatay mga kaigsunan. Gikan sa pagsugod din mo ang iglesia mga kaigsunan. So, hallelujah. Salamat sa kamayan sa Ginoo. So, the law or grace, ang tithing ba is sa law or sa grasya? Asa man ni nabuta? Grasya. Okay, Lord. Nagkuha na tayo. Lower. Sa law? Wala pa rin halakon. Naghatag na siya iba ng mais. So, dili din siya sa law, dili ko siya sa grace. Wala. So, tithing belongs to the Abrahamic covenant. And was instituted long before the law. Both Abraham and Jacob paid tithes. During yung converted So, king sa unang Abimelech. Abimelech. The king of Salem. King of Salem. Melchizedek, the king of Salem. So, nihatag si Abraham sa tanan niyang abot. O dili na, that's out of faith, mga kaigsunan. Pagtuunan ni Abraham mabitaw nga, kung anak ka ni Abraham, dapat musunod ka sa libuhat ni Abraham through faith, mga kaigsunan. Muna ang moingon nga sa ang paghatag sa nakapulo is iya sa balaod. Unya, ang balaod, ditantang na ni Kristo, dako kayo silang sayo. Hindi kahit yung tanong sa okay. Katulad siya, si Abil. Abil pa sa to. Kahit sa pere. Ang Ginoo sa Biblia is naghalad sila. So, halad lang mga kaigsunan. So, wala na ito nakuhan na patayin sila na unang abot. It will be first fruit mga kaigsunan. First fruit. Nadagang mga argument diya na nganong si Abil daw, o nganong si Cain, wala gidawat sa Ginoo, nga nganong kang Abil gidawat sa Ginoo, ingon po lang ubad na tungod kay walay dugo, kay without shedding of blood, there is no remission of sin. Pero wala pa wala kaniyad to. Ingon ang Biblia, si Abil, nagdala siya sa iyang pinatambok. Diba? The best niya offering para sa Ginoo. Pero si Abel, si Cain, mga kaigsunan, kadto lang, ningon na Biblia na, gadaan sa sinabot, dili kay the best, mga kaigsunan. Walay specific din na word na makakuhaan sa iya ba, yung ginala. So, mga na ang na mali ka Cain, mga kaigsunan. So, kanang matag ta is the best para sa Ginoo. Matod pa ni Hari David, I will not offer anything that costs me nothing. Pastor, unsa man ang mga butang na kanang kahimutan sa Ginoo? Kanang bang singko na lang yung kwarta, ihatag niyo sa Ginoo? Muna pinaka-the best na offering. Magbaklay na lang kapuli, mga kaigsuunan. Diba? The best na offering para sa Ginoo. Hallelujah. Kaya kanang yan tithes, mga kaigsuunan. So, tiyan mo, wato lang ihatag sa Ginoo. Inyo ng Biblia, the tithe is mine. Huwag kay nahatag pa na. Kaya iyahan mo ng daan. So, kano sa ka makahatag? There is offering. Kaya hindi ako na offering. Offering, mga kaisunan. So, wala pa ka nagtrabaho, mga kaisunan. I-declare na sa Ginoo nga, all the tithe is mine. Sa'yo naghatag ni mong kusog, na sa'yo party diha. Sa'yo naghatag ni mong kaalam, na i-party ang Ginoo diha. Ibalik lang na sa Ginoo ang part sa Ginoo, mga kaisunan.
Hallelujah. So, to whom does the tithe belong? The tithes are to be brought in God's storehouse. Iyan sa Ginoo mga kaigsunan. So, direta, di na ta magpalang mas nilod na ito itudlo ni sa Sunday School. Sabbath day, the New Testament is silent regarding keeping the seventh day. Ang New Testament is silent siya sa pagbantay sa adlaw ng ipapahulay. The church is enjoined in the New Testament as follows: worship of God enjoined, idolatry forbidden. The church is enjoined in the New Testament as follows. Makita niyo dali nga ang pagsimba sa Dios 50 times, idolatry forbidden 12 times, profanity forbidden 4 times, honor of father and mother 6 times, adultery 12 times, thief forbidden 6 times, false witness forbidden 4 times, covetousness forbidden 9 times. Di ba, mamali sa 10 commandments? Worship of God 50 times, idolatry forbidden 12 times, profanity forbidden 4 times. Mamali sa 10 commandments. However, keeping the Sabbath enjoined not everyone's. Huwag i-mention sa Biblia nga na pagbantay o adlaw ng pamahulay. So the Lord's Day was not selected in place of the Sabbath. Wala siya nagpili ba? Buti pa sa book nga, every day, mga kaigsunan, o kung sa'y nakasabutan na to na magtigong ka. For example, mga kaigsunan, kitang tanan, busy Domingo. May ka, sabot na ta, dali lang talunis ng simpang. Napay tayo na naligsan ng balaod sa Ginoo. Wala mga kaigsunan. So wala mga kaigsunan nga, kung ato nang i-impose na nga, dapat ikapito kita na adlaw mga kaigsunan. So wala na gitudlo sa Ginoo sa wala na gitudlo sa Ginoo sa bagong tugon mga kaigsunan. The Sabbath was abolished and therefore needed no substitution. The first day of the week was the day to celebrate the Lord's resurrection on the Lord's Day. Jesus rose, the head of the new creation. He appeared to His disciple. The Holy Ghost was given. The church was born. The door, the kingdom was unlocked. Lunes na tanan na hitabo mga kaigsunan. Ideally, Lunes, first day is Sunday. Oh. Kaya ang ikapito man dahil is Sabado mga kaigsunan. Yeah. Imo na silang pamuntan nun. Usa daw ang Sabat? Sabado. Murabag ang meaning sa Sabat, Sabado. Ang meaning sa Sabat means rest. Di na siya Sabado. Mga kaigsunan. So Acts 27, yun siya, these disciples met to break bread in remembrance of Him. Ato basahon, Acts 27. Acts chapter 20, verse 7. Acts 20 verse 7. Sa unang adlaw sa simana, nagtigo kami aron sa pag-ambit sa balaang paningapon. O ang mga tao giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi, kay mugikan man siya sa pagkasunod adlaw. Oh, di ba? So sa unang adlaw sa simana, nagkatigom sila aron sa pag-ambit sa panihapon ng kaigsunan. O giwalihan sila ni Pablo. So sa unang Biblia, no, kanang kung ang Biblia, makita ni mo permi ba ang pag-take nila sa gitawag communion. Diba? Sa kanunay na ito makita sa Biblia niya. 1 Corinthians 16:2. 1 Corinthians 16:2. Sa unang adlaw sa matag semana, ang usag-usa kaninyo magahin gayud og kwarta sumala sa inyong kinitaan ug tigumon kini aron maandam na ang inig anha kanato. Oh, sasabihin nyo na si Pablo. Na sa unang adlaw sa simana, magahin kamo sa inyong mga kwarta. Inyong kinitaan. Ang sumala sa inyong kinitaan.
So, kung ito tanawon, dahil mo kwarta sumala sa inyong tindahan. Buti pa sa